So, ano po mensahe po sa hapon ito ay galing po sa Old Testament. Ito po yung desisyon po ni Lord. May dumating po isang pagkakataon na si Lord po ay biniyaan ng Diyos na maraming mga hayop at pag-aari at hindi ni Abraham. Siya po ay biniyaan ng Diyos. Tandaan natin, noong si Abraham po ay tinawag ng Diyos mula sa lupain na kanyang pinanggalingan, sa lupain po ng Ur of Chaldees, pinangakuha siya ng Diyos. Basahin natin sa Genesis chapter 12, meron pangakong Diyos sa kanya. Basahin natin. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa inyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakilang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpahin ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamagitan mo ang lahat ng kasalupa ay pagpapalain. Yun ang pangako ng Diyos. Kasi pagpapalain ng Diyos kanya, kung tutupad siya sa lupain na kanyang pinanggalingan. Ngayon, hindi sinasabi sa atin, nung umalis si Abraham mula sa kanyang lupain, nakasama niya si Lot. Pero by necessary inference, kasama niya. Kasi dito magkasama sila eh. Magbuti pa, basahin po natin sa ating wika sa Genesis chapter 30, verses 5 to 13. Basahin po natin. Para mas madali nating maunawaan. So Genesis chapter 13. Ito po ang ating mababasa. Verse 5. Si Lot ay sumama kay Abraham ay mayroong din mga tupa, baka at mga tolda. Hindi makayanan ang lupain na sila'y manirahan magkasama sapagkat napakarami ng kailang pag-aari sapagkat sila'y pinagpala ng Diyos. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abraham at ang mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Kananeo at mga Perizeo ay naninirahan noon sa lupain. So, 4 silang pangkat sa lupain na yun. Sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayo magkaroon ng pagtatalo, maging ating mga pastol sapagkat tayo magkapatid o magkamag-anak. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin, kapag kinuha mo nasa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo nasa kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pao natutubiging mabuti, gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto, sa gawin ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. Kaya't pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silangan, at sila'y kapwa naghiwalay. Nanirahan si Abraham sa lupain ng Canaan, at si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng libis, at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. So nagkaroon po sila ng problema dahil nga masyado na maraming mga hayop. Nag-aaway yung mga pastol ni Abraham at pastol ni Lot. So nag-usap po sila na sila'y maghihiwalay kanya. Kung pupunta ka sa kanan, pupunta ko sa kaliwa, at pupunta ka sa kaliwa, pupunta ko sa kanan kanya. Tulad ng binasa natin kanina, may pangako Diyos kay Abraham kasi pagpapalain ng Diyos. Kaya dito po sa pagkakataon na ito, makikita natin bakit napakaraming pag-aari ni Abraham at ni Lot. Yung binasa natin kanina, hindi makayanan ng lupain na sila'y manirang magkasama sapagkat napakarami ng kailang pag-aari. Sapagkat pinagpala sila ng Diyos. So may problema sila ngayon. Paano sila maninira magkasama sa lupain? Hindi na kaya ng lupain dahil sa sobrang nilang pag-aari. Napakarami ng kailang mga kapwa, kailang mga hayop. Dito sa pagkakataon na ito, ipinakita ni Abraham ang kanyang pagmamahal sa kapatid. Hindi actually sila magkapatid.
Si Lot ay pamangkin ni Abraham. So si Abraham matanda, si Lot ang mas bata niya. Sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayo magkaroon ng pagtatalo. Maging ating mga pastor sapagkat tayo magkapatid o magkamag-anak. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humawalay ka sa akin. Kapag kinuha mo nasa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo nasa kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. Ito po isang magandang larawan ng pagmamahal sa kapatid. Hindi iniisip ni Abraham ang kanyang sariling kapakanan. Mas niinuna niya ang kapakanan ni Lot. Kanya, kung pupunta ka kaya sa kaliwa, pupunta ka sa kanan. Kung pupunta ka sa kanan, pupunta ka sa kaliwa. Kaya si Lot ay kamag-anak ni Abraham. Basahin natin. Ito ang mga lahi ni Terah. Ito yung ama ni Abraham. Naging anak ni Terah si Abraham, si Nahor, at si Haran. So si Abraham, Nahor, at Haran ay magkapatid. At naging anak ni Haran si Lot. So in other, pamangkin niya si Lot. Hindi sila actually magkapatid, kundi sila po ay magkamag-anak. Ito pasilin po natin. Kung sa natural na kaparaanan, priority matanda kaysa sa bata. Yun ang ugali natin, kaysa sa atin. Pag kinakatanda, ikaw may mas karapatan kaysa nakababata. Pero sa pagkakataon nito, baligtad. Binigyan niya ng priority ni Abraham ang kanyang pamangkin. Nakarapatan na pumili siya. So he was willing to sacrifice para sa kanyang pamangkin. So ito nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang pamangkin na si Lot. Anong konsiderasyon nito? Bakit yun ang pinili niya? Basahin po natin. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanong niya ang buong libis ng Jordan. So ang Jordan ay isang valley. Ano po? Na pao natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon. So papasilin natin, itong halamanan ng Panginoon, ito yung Garden of Eden. Makikita natin ito yung mabuting natutubigan. Gaya ng lupay ng Egypto, dahil doon ng Nile River, sa gawin ng Zoar, ito'y bagong inasak ng Panginoon, ang Sodoma at Gomorrah. Kaya pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silangan, at sila'y kapwa naghiwalay. Kung titignan po natin, wala namang masama doon sa kanyang pinili. Kasi kailangan meron sa mga hayupan, kailangan ng tubig para may main ng kanyang mga hayop. So yun nakikita natin, no, mas maganda doon, dahil natutubigan mabuti, doon nagpupunta kanya. Yun ang pagpipili ni Lot. Subalit, may problema doon. Ang mga tao sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. Later on, makikita natin, katapos ng maraming panahon, at gigibayin ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah, yung mga tao doon ay mga bakla. Bakla sila. Hindi kaya makasalanan sa harap ng Panginoon. Pero anong naging priority ni Lot? Hindi natin alam. Kung alam ni Lot na makasalanan ng mga tao sa Sodoma, baka hindi niya alam. Pero baka alam din niya. Pero ang konsiderasyon niya ay yung magandang lugar na tutubigang mabuti niya. At ito'y makakatulong sa kanyang pagunlad sa material ng pag-aari. Ang problema lang, yung mga tao doon ay mga taong masasama sa paningin ng Panginoon. Sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at mga bakalan. Gusto na masahin natin para mapatunayan natin. Hindi natin lang kung tatawag natin doon eh. Ito yung mga lalaki, pero meron silang pagmamahal sa mga lalaki. Kaya ang tawag natin po. Sa ating modernong pagtawag, yun ay bakla o homosexual. Gusto nating hindi masyadong mabagsik. Basahin natin. Kaya nasabi natin ano po. Subalit bago sila nagsiga, ang mga lalaki ng lungsod, ang mga lalaki ng sa Sodoma, maging mga bata at matanda, lahat ng mga tao hanggang sa pinakahuling tao ay pumalibot sa bahay. Kailan tinawagan si Lot at sinabi, saan naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang makilala namin sila na masama doon. Kung ang bibig sabihin na makilala, ay makilala lang nila.
Lumabas si Lot at sa pintuan upang umarap sa kanila at isinara ang pinto sa likuran niya. Itong pinagtanggol ni Lot. At sinabi, Panginoon ko, kung ako'y nakatagpo ng... Lumpas tayo. So, 11. At sinabi niya, mga kapatid ko, nakikiusap ako na huwag kayong gawa ng ganyang kasamaan. So, hindi ordinaryong pagpapakilala ang gusto nila mangyari. Dahil kung ordinaryong pagpapakilala, ano masama doon? Hindi. Yung salitang makilala namin sila, katulad lang ginamit na salita dito sa Genesis chapter 4. Tingnan natin. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Hindi ba kilala ni Adam si Eva? Ano yung ibig siya na makilala? Sila nagsiping. So, ang ibig sabihin dito, upang makilala namin sila, upang sipingan namin sila kanya. Kaya sabi ni Lot, huwag kayo gumawa ng ganong kasamaan. Narito may dalawa kong anak na babae na hindi pa nasipingan ng lalaki. Sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin niyo sa kanila ayon sa inyong nais. Huwag lamang ninyong gawan ng anuman ng mga lalaking ito, sapagkat sila'y nasa ilalim ng aking bubungan. At sinabi nila, manatili ka diyan. At sinabi pa nila, ang taong ito'y naparito bilang dayuhan at ibig niya maging hukom. Ngayon, gagawin ka namin na higit ng masama kaysa kanila. At kailang pinagtulakan ang lalaking sulot at nagsilapit ito pagsirain ang pintuan. Subalit inuunat ng mga lalaki ang kailang mga kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kailang sinara ng pintuan. At binulag nila ang mga tao na sa pintuan ng bahay, maging maliit o malalaki, o dapat hindi nila makita ang pintuan. Ano napansin natin ito? Pati matanda, pati maliit. Ganon. So yung mga tao doon ay masasama. Kaya pinuntan ni Lot, magandang lupain, pero masasama. So dito po si Abraham, andoon si Lot. Ibig sabihin, ito yung sa kasalukuyang panahon, ito yung bansang Jordan, at ito yung bansang Israel. Dito pumunta si Lot, doon nanatili si Abraham. Ito yung isang magandang lugar, tutubigan ng mabuti kanya. Si Abraham nanatili siya kung saan sa naro. So yun ang kailang lugar na makita natin. Subalit ang Sodom, ito yung Sodom, at ito yung Gomorrah, ito po yung mga lugar na masama kanya. Yun ang pinuntan ni Lot. Yun ang binasa natin kanina. Ibig sabihin, sila po ay mga lalaking hindi pambihirang lalaki. So ano naging bunga ng pagpipili ni Lot? Kung sa isang banda, kung hindi masama yung mga tao sa Sodom at Gomorrah, walang masama sa pinili ni Lot. Normal lang yun. Kahit tayo naman, pag pumipili tayo ng tahanan natin, pinipili natin magandang lugar na pwede tayo tumira. Pero ang problema lang natin sa pinili ni Lot, yung lugar na pinili niya ay masasama. Alam niyo nangyari kay Lot. Kasi si Lot ay isang mabuting tao. Siya'y matuwid. At dahil po siya'y matuwid at napaligiran ng kasamaan ng lugar niya, siya rin po ay nagdusa. Dahil sa kasamaan ng lugar na pinuntahan niya. Dito sa Pangalawang Pedro, ikalawang kabanata, ika-6 hanggang ika-8. Kung paano pinarusahan niya ng pagkalipon ang mga lusod ng Sodoma at Gomorrah na ginawa niyang abo. Saka balik po tayo doon sa mapa kanina. Ayan. Ito pong Sodom at Gomorrah, andito yung mga lugar sa mapa ito. Pero sa panahon natin ngayon, itong Sodom at Gomorrah, kasama na ng dagat na ito, hindi mo na makikita. Winasak ng Panginoon, hindi mo na makikita. Punasan ng Sodom at Gomorrah. Hindi kasi talaga sinira ng Diyos yung lugar na yun dahil sila ay mga masasama mga tao. Nakita natin. So, yun ang nangyari kay Lot. At kung paano niligtas niya ang matuwid na si Lot, nalubang na bagabag sa mahalay na pumumuhay ng masasama.
Sapagkat ang matwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubang nabagabag ang matwid na kaluluwa dahil sa kailang masasamang gawa na kanya nakita at narinig. Hindi ginagawa nila at ang ginagawa nila. Kapasinin natin, siya lamang yung ganoon. Lahat naman kasama niya sa lugar na yon, sila namumuhay ng masama. Kaya si Lot, hindi siya masaya. Sorry. Siya nababagabag ang kanyang kaluluwa dahil sa nakikita yung kasama na ginagawa naman kasama niya doon sa lugar na yan. So, yun ang isang masama naging bunga ng pagpunta ni Lot sa Sodom at Gomorrah. Mapapasin din po natin. Yung pamilya ni Lot, hindi lamang dalawang anak niya eh. Meron pang ibang mga anak. Yung pamilya ni Lot ay naimpluwensyahan ng kasamaan ng lugar. Hindi natin maiwasan pag masama ang isang lugar, kahit pa paano, tayo maimpluwensyahan. Paano natin napatunayan? Basahin po natin. Nung magbigay ng babala, yung mga lalaking bisita ni Lot, ang sabi niya, umalis na kayo, niya. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa bang ritong kasama? Paalisin mo sa lugar na ito ang iyong mga manugang na lalaki at mga anak na lalaki at babae o sino man sa mga kasamahan mo sa lungsod. Sapagkat malapit na namin lupulin ang lugar na ito dahil sa napakalakas na sigaw laban sa bahay ito sa harap ng Panginoon. At kami sinugo ng Panginoon upang ito'y aming lupulin. Ganyan. Kaya si Lot ay lumabas at kinausap ang kanyang mga manugang na noon ay mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi, tumindig kayo, magsialis kayo sa lugar na ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Subalit ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. So, ibig sabihin, yung dalawang dalaga, hindi lamang yung anak ni Lot. Meron siyang mga anak na babae. Kasi ninyo, hindi sumama yung mga anak niya babae. Sumama sila sa kanilang mga mapapangasawa kanya. So, na-impluwensyahan ng lugar na yon ang pamilya ni Lot. Dahil kung matuwid pa rin ang mga anak niyang babae, hindi sila sasama doon sa mga mapapangasawa nila. Sasama sila kina Lot. Hindi sila sumama. Pag sumama lang kay Lot, ang asawa niya, at yung anak, dalawang anak niya dalaga. So, na-impluwensyahan pa rin ang pamilya ni Lot. At ang asawa niya ay namatay. Nakatakas sila eh. Kaya lang, ang sabi ng mga lalaki na bisita ni Lot, sa Genesis 19 verse 17, nang sila yung mailabas na nila, ay sinabi nila, tumakas ka alang-alang sa iyong buhay. Huwag kang lumingon o umintuman sa buong libis. Tumakasad kang sa bundok. Sapagkat kung hindi, ikaw ay mamamatay. Kanya. So, naglakbay sila. Ngayon, ang nangyari? Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya naging aliging asin. Ito isang malungkot na consequence ng pagpili ni Lot. Indirectly, ito ang dahilan na tamatay ang asawa niya. Yung asawa niya, mapapasin natin, dahil may naiwan siyang mga anak sa lugar na yun, tumingin siya. Siguro naalala niya ang kanyang mga anak na naiwan doon. At siya naging aliging asin, siya namatay. So, isang malungkot yun. At dito po ang isang bagay na malungkot rin. Kasi ang kaugalian ng mga tao noon, ang lalaki, kinakailangan magkaroon siya ng patuloy na lahi. Kapag kayo lalaki at wala kang lahi, yun ay hindi maganda. Mamamatay ang lahi mo. So dahil namatay ang asawa ni Lot, at sumunta sila sa bundok, ang kasama niya ay ang kanyang dalawang anak na dalaga. Ito nangyari. Basahin na natin. Dito sa Genesis chapter 19, 31 hanggang 38. Umawa si Lot papalabas sa Zoar at tumira sa bundok kasama ang kanyang dalawang anak na babae sapagkat siya takot na tumira sa Zoar. Siya tumira sa isang yungib kasama ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng pangalan sa bunso, ang ating ama ay matanda na at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin. Ayon sa kaugalian ng buong lupa. Halika, painumin natin ang alak ng ating ama
at tayo sumiping sa Kanya upang mapanatili natin ang bini ng ating Ama. At pinainom nila ng alak ang kailang ama ng gabing iyon at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama. Hindi nalaman ng ama ng siya'y bumahiga, nilang siya'y bumang. Kinabukasan sinabi ng panganay sa bunso, tignan mo, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin siya ng alak sa gabing ito. Masok ka, sumiping sa kanya upang mapanatili natin ang bini ng ating ama. So, kaugalian ng mga tao sa panahon na yun, ang lalaki kailangan magkaroon siya ng bini para magpatuloy na lahi niya kanya. Eh nakatira sila sa bundok, 3 lang sila. So mamamatay ang ating ama kanya na wala siya magiging lahi. So sinipingin nila kailang mga ama. At pinainom din nila ng alak ang kailang ama ng gabing iyon. Tuminding ang bunso at sumiping sa ama. Hindi nalaman ng ama ng siya'y mahiga, hindi ng siya'y bumang. Sa ganito yung kapwa, nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kailang ama. Nanganak ang panganay ng isang lalaki at tinawag ang pangalang Moab na siya ng ama ng mga Moabitan hanggang sa araw na ito. At ang bunso'y nanganak din ng isang lalaki at tinawag sa pangalang Benami na siya ng ama ng anak ni Amon hanggang sa araw na ito kanya. So ito rin po isang malungkot na consequence. Itong lahi ni Amon at itong lahi ni Moab, ito'y lahi ni Lot sa kanya mga anak. Na hindi dapat. Kaya lang, dahil sa wala silang sama at gusto sila mapanatili ang lahi ng kanilang ama, ginawa nila hindi dapat. At nagkaroon nga ng lahi si Lot, ang mga Amonita at ang mga Moabita. Kung pupunta tayo sa kasaysayan po ni Ruth, later on, si Naomi, siya po ay galing sa Canaan at tumira sila sa Moab. At ang mga dalawang anak ni Ruth o ni Naomi ay nagsipag-asawa sa Moab. Pero namatay yung dalawang anak ni Ruth, ni Naomi. So uwi na si Naomi sa Israel, pero sumama si Ruth na isang Moabita. Ito siya galing sa bansang ito na Moab. So yun ang makikita natin naging consequence. At ang lahat ng pag-aari ni Lot nawala. Iniwan niya, nasunog sa lupain ng Sodom at Gomorrah. Na sila'y mailabas na nila, sinabi nila, tumakas ka, alang-alang sa iyong buhay. Huwag ka lumingon o wintuman sa buong-libis. Tumakas ka sa bundok sapagkat kung hindi, kayo mamamatay. At buhat sa langit ay nagpahulan ng Panginoon sa Sodom at Gomorrah ng asupre at apoy. Inulong niya ang mga lungsod na yon at ang buong-libis at ang lahat na nakatira sa mga lungsod at ang mga tumutubo sa lupa. Umahon si Lot papalabas sa sawar at tumira sa bundok kasama ang kanyang dalawang anak na babae sapagkat siya takot at tumira sa sawar. Siya tumira sa isang yungib kasama ang kanyang dalawang anak na babae. Naiwan niya yung pag-aari niya, di ba? Kasi naiwan sa Sodom yung pag-aari ni Lot. Nasunog at nawala. Di ba yun ang kanyang primary concern? Para mapamulad niya yung pag-aari niya. Pero hindi, nawala rin dahil ginunan ng Panginoon ang syudad ng Sodom. So, ano matututunan natin sa nangyari kay Lot? Number 1, lagay natin ang mga spiritual na bagay bilang mas mahalaga. Kasi ang nauna ni Lot ay yung paano siya ulad, ang prosperidad niya, hindi napansin yung lugar na pupunta niya ay naging masama. Sa Colossians chapter 3, kung kayo ngayon muling binuhay ng kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroon ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon niyo ang mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Ang ibig sabihin, ano ba nasa taas, sa langit? So, spiritual na mga bagay. Hindi sa mga bagay na nasa ibaba ng lupa. Ito po ay, hindi naman sinasabi ni Pablo na hindi mahalaga ang mga bagay sa lupa. Nandito tayo sa lupa. Kailangan natin ng bahay, kailangan natin ng pag, etc. Mahalaga rin. Pero mas mahalaga kanyang mga bagay na spiritual. Sapagkat kayo namatay na, at ang inyong buhay natatag kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo ay na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalalatian kanya. Yun ang medyo knowledge lo. Pinanguna niya yung material na bagay kaysa sa katotohanan na yung mga tao sa Sodom ay hindi maka-Diyos. Pangalawa, nakikita natin, huwag tayong tabiin sa pinanggalingan mo.
Tayo ibang Kristiyano, saan tayo nanggaling? Tayo nanggaling sa pamumuhay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Tayo namuhay sa kasalanan. Si Pablo, ito po sa Pilipos, ikatlong kabanata, 13, kay 14. Nang tumingin siya likod, yung asawa niya, namatay siya. Ibe siya dumiretso lang siya, tumingin siya. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ginagawa ko. Nililimot ko mga bagay na nasa likuran at tinutungo mga bagay na inaharap. Ano bang inaharap? Yung sa langit. Nagpapatuloy ko tungo sa bitin para sa katimpalan ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo. Hindi binabalikan yung Pablo kinagalingan niya. Iniwan na niya. Nakatingin siya sa panginaharap kanya. Sa langit na kanyang pupuntahan. Hindi na siya tumingin sa likod. Ang ating mga material na pag-aari ay hindi permanent yan. Si Lot yan, naupo siya pag-aari niya. Dito po sa Timoteo, unang Timoteo, 6 na kabanata. Ang mayayaman sa libutang ito ay atasan mo na huwag magpataas. Yan po ang kalimitan na pag-uugali ng mayayaman. Dahil mayaman sila, mataas ang tingin nila, mababa ang tingin nila sa iba. Di huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Sabi nito, kayamanang hindi tiyak. Kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gawa ng mabuti, maging mayaman sa pabuting gawa, bukas ang palad at ang mamahagi. Yan yung importante rito sinasabi sa atin. Huwag umasa sa mga kayamanan, hindi tiyakan niya. Dahil pwedeng mawala ang mga kayamanan natin sa lupa. Ang ating kapaligiran ay maaaring magkaroon ng epekto sa ating pananampalataya. Tingnan sa 2 Peter sa NIV, maganda yung sa akin. And if he rescued Lot, a righteous man who was distressed by the depraved conduct of the lawless, for that righteous man living among them day after day was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. If this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. So, nung makikita natin, yung Diyos, parurusahan niya hindi matuwid. Nakita natin, pinarusahan niya yung mga taong masama sa Sodom at Gomorrah. At iniligtas niya yung mga taong matuwid sa mga bagay na pagsubok o kapigatihan. Hindi mo nakita natin. Niligtas niya si Lot. Pero pinarusahan niya yung mga taong masasama sa Sodom at Gomorrah. So, yun po isang bagay na pili natin tingnan. At kahit na sa panahon na ito, parang umaasenso o nakakahigit ang mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero eventually, parurusahan din ng Diyos sila. Dito sa Apocalypse, sa chapter 21, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga kalumandumal, mga mamatay tao, mga mapagkapid, mga magkukulang, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kailang bahagi sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siya kalawang kamatayan. Ngayon nyo, pinag-uusapan kayo si dating presidente. Nagkaroon daw ng injustice sa kanyang pagka-aresto. Kung maliman nyo, meron pupunta yung mga tao yun. Sila yung hatulan ng Diyos. Kung maliman nyo. Kung hindi mo tayo mag-alala doon, dahil dating araw, parurusahan ng Diyos ang lahat ng mga masama. At tayo po ililigtas niya. Katulad po ng Sodom at Gomorrah na sinunog ng Diyos, ang lupang ito ay susunugin din ng Diyos. Sa pangalang Pedro, chapter 3, 7-10, ngunit sa pamagitan ng gaydig salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy, na inilaan sa araw ng pag-uukom at sa paglipol sa masasamang tao. Ngunit darating araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho, kasabay ng malakas na ingay at sa mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at magawang naroon ay masusunog. So pagdating ng araw, susunugin ng Diyos ang lupang ito. Hindi tayo dito titira. Sa pagkasusugin ng Diyos.
At tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, katulad po ni Abraham, ay pinagpala ng Diyos. Dito po sa Genesis chapter 30, verse 14, hanggang verse 17, sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, itaas mo ngayon ang iyong paningin, at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong ilaga, timog, silangan, at kanluran, sapagkat ang buong lupain na tatanaw mo, ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi, magpakailanman. Gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, at kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ang iyong binhi, mabibilang din. Tumindig ka, lakarin mong lupain, ang kanyang haba, at luwang sapagkat ibibigay ko sa iyo ngayon. So katulad ni Abraham, na nagtitimala sa Diyos, kasi pinagpala ng Diyos, tayo rin. Ngunit ang ating pagpapala ay spiritual. Tayo pagpapala ng Diyos pagdating natin sa lahat. At itong pinakahuli, huwag tayo magtiwala sa ating karunungan. Magtiwala tayo sa Diyos. Sa Kawikaan, chapter 16, verse 12, mayroong daan at tinamapit sa isang tao, ngunit mga dang tungo sa kamatayan ang dulo nito. At dito sa awit, ilawang sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Magtiwala tayo sa karunungan ng Diyos. So pagpalain po natin ang Diyos at ang kanyang mga salita. Ito po ang ating mensahe po sa hapong ito.